ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 16, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Umano'y term sharing deal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte itinanggi ng palasyo. Investigasyon sa tangkang pagpatay sa Pangulo ipinauubaya na sa NBI. Malacanang sinagot ang pagkwestiyon ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa hindi paglalabas ng medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senador Amy Marcos tinawag na sinungaling si Ramil Madriaga. Kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinamon na huwag konsintihin ang pagsisinungaling ni Madriaga. VP Sara Duterte pumalag sa akusasyon laban sa kanya ni Ramil Madriaga ukol sa pag-aaral niya ng law. Mga nasa likod ng 3 Facebook accounts na nagpapakalat ng fake news hinggil sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinakakasuhan ng PCO sa DOJ. 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Zero accomplishment ayon sa DPWH. Metro News sa MRT3 at LRT2 may libreng sakay para sa mga solo parent. Ating balitang SNT, isang lalaking may HIV gumaling matapos sumailalim sa stem cell transplant. Sa ating lifestyle news, painting ni Pablo Picasso na nagkakahalaga ng 1 million euro na panalunan ng isang engineer sa isang charity auction. Sa ating news trivia, ngayong petsa pumanaw ang tinaguriang superstar ng Pilipinas na nagpasikat ng mga witing pearly shells. Love story at don't tell my heart to stop loving you. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, 92 years old na lola sa Japan, tinaguri ang pinakamatandang newspaper delivery person sa buong mundo. Ang ating pong oras, 6:40 ng umaga. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antibo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Ipinaubaya na ng Malacanang sa National Bureau of Investigation o NBI ang pag-iimbestiga sa ibinunyag ng umano'y dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga kaugnay sa umano'y tangkang pagpaslang at planong pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagdinig ng House Committee on Justice, isiniwalat ni Madriaga ang umano'y kasunduan sa pagitan ng kampo ng Marcos at Duterte na bababa sa pwesto si Pangulo Marcos pagsapit ng 2025 para palitan siya ni BP Sara o kung hindi ay pwersahang paaalisin ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi na bago ang ganitong mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Hindi na nga po na bago ito ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sinimulan na nga po ito ng Vice Presidente na dinigdanin po natin si Mayor Baste Duterte. So, hindi na po kailangan mag-utos ng Pangulo para imbestigahan ito. Ang NBI po, kayo po ay nakatalagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng death threats sa Pangulo. At kahit sino mang ordinaryong tao, meron po kayong obligasyon na imbestigahan ito.
Inihayag ni Castro na nagulat ang Pangulo sa alegasyong mayroong kasong duang magbibitaw siya sa pwesto. Iginit naman ni Castro na hindi tumakbo ang Pangulo para lang isuko ang posisyon kundi upang maglingkod. Sinabi pa ni Castro na nananatili ang commitment ng Pangulo na tapusin ang termino para sa bayan. Ang pinag-usapan na ni Mr. Ramil Madriaga at ng dating Pangulong Duterte ay wala po tayong personal na kaalaman, kahit na ang Pangulo ay walang personal na kaalaman patungkol po dito. Ang Pangulo po ay nangampanya sa taumbayan, nangako na maglilingkod sa taumbayan at nangakong tatapusin ang kanyang termino para sa bayan. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nananawagan sa mga bansa sa Asia na magkaisa laban sa krisis sa enerhiya. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bansa sa Asia na magkaisa laban sa kasalukuyang krisis sa enerhiya. Sa isinagawang online summit ng Asia Zero Emission Community Plus na pinangunahan ng Japan, iginiit ng Pangulo na hindi kayang harapin ng isang bansa lang ang epekto ng malawakang problema sa supply ng enerhiya. Dagdag pa niya, patuloy ang hakbang ng Pilipinas para patibayan ang supply ng enerhiya sa pangmatagalan. Inamin din ng Pangulo na umaasa pa rin ang bansa sa imported na langis para sa transportasyon, industriya, ospital at kabahayan. Kabilang sa mga ginagawa ng pamahalaan ang paghahanap ng iba't ibang mapagkukunan ng langis, hindi nang mula sa Middle East at pagrepaso sa minimum na inventaryo ng supply ng petrolyo. Plano ring dagdagan ang reserba ng langis mula 15 araw para gawing 30 araw at ang LPG mula 7 araw ay itataas ng 21 araw. Bukod dito, pinapabilis din ang pagtatayo ng Strategic Petroleum Reserve ng bansa, pagpapalawak ng paggamit ng electric vehicles at pagpapatupad ng mga programa na nakatipid sa enerhiya. Layo ng pamahalaan na palakasin ang paggamit ng biofuels upang mabawasan ang pag-asa sa inaangkat na langis. Ang EZEC ay isang samahan ng mga bansa sa Asia na nagtutulungan sa usapin ng energy security na inilunsad ng Japan noong 2022. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, naglabas ng resibo ang Malacanang laban sa puna ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque kaugnay sa kalusugan ni dating Pangulong kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos questionin ni Roque ang pagja-jogging ng Pangulo at sabihing mas mainam umanong maglabas ng medical bulletin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kahit anong noong nakarang administrasyon ay hindi rin naman isinusulong ang paglalabas ng medical records ng Pangulo. Kaugnay nito ay presenta ni Castro ang kopya na naging pahayag ni Roque noong ito ay presidential spokesperson pa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan sinabi nitong hindi dapat ikabahala ng publiko ang kakulangan sa detalye sa kalusugan ng dating Pangulo dahil mismo ang dating Pangulo naman ang magsasabi ng kanyang kondisyon. Iginiit ni Castro na mismong si Pangulong Marcos na ang nagpakita ng kanyang kondisyon upang pabulaanan ang kumakalat na maling impormasyon. Kahit naman po nung nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Pero anong sinabi ng kanyang mga alipores at alagad? Ito po, nandyan po si dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Ang sabi, as far as I can see, there's really no need to do that. Release Duterte's health records. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ganito mga paninira nang galing lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Sila po ay mga mapanira lamang at walang magawa sa buhay. Si Palace Press Officer Claire Castro. Pagtatanggal ng excise tax sa diesel at gasolina patuloy na ikinokonsidera ng administrasyon. Detalye buhat kay Grace Mariano. Grace, please come in. Nananatiling bukas ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga panawagan na suspendihin din ang excise tax sa diesel at gasolina.
Ito ang sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano sa pagdinig ng Legislative Energy Action and Development o LEAD Committee. Sabi ni Adriano, nagsasagawa ng regular na assessment sa sitwasyon ang Development Budget Coordination Committee o DBCC, gayon din ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o ang Uplift Committee. Paliwanag ni Adriano, anumang hakbang kaugnay sa hirit na suspensyon ng excise tax sa diesel at gasolina ay ibabatay sa evaluation ng DBCC at Uplift Committee. Is it actually possible for the executive to consider these suspensions over the next few days? Meaning, sarado na ba yung pinto? Yan ang tanong ko dyan. No, Mr. Chair. Actually, the ETB level will be meeting almost weekly. The ETB of the DBCC, it's the technical board. We will be meeting almost weekly or bi-weekly. But in terms of basically to assess the situation and if there is a need to actually revise the policy. So may weekly meeting po kami. Ang sinasabi lang dun sa recommendation is that there is a review, constant review of this policy. So hindi po closed doors yung suspension or reduction for diesel and gasoline. Sa ngayon ay ang excise tax pa lamang sa liquefied petroleum gas at kerosene ang sinususpinde ni Pangulong Marcos. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, PNP magtatayo ng help desk sa ilang gasolinahan kasabay ng pag-arangkada ng fuel subsidy sa mga PUV. Narito naman po ang report ni Angel Garcia. Makikipag-ugnayan ang Philippine National Police sa Department of Transportation upang magtayo ng mga help desk sa piling gasolinahan, kasabay na rin ang paglulunsad ng pamahalaan ng 10 piso na kada litro na fuel subsidy sa Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., magsisilbing on-site channel ang mga help desk para sa reklamo at concern sa mga benepisyaryo upang matiyak yung agar na aksyon at maayos na implementasyon ng programa. Kasunod dyan, inatasan ni Nartates sa mga unit ng pulisya na makipag-ugnayan sa LTFRB at Department of Energy para sa nasabing hakbang. Nabatida sinimulan na ng DOE ang rollout ng 10 piso kada litro na diskwento sa diesel para sa mga public utility vehicle bilang bahagi ng subsidy program na layong maibsan ang epekto ng tumataas sa presyo ng langis. Sa ngayon, ipinapatupad muna ang programa sa NCR kung saan 52 gasolinahan ang target na makasama. Sa nasabing bilang 33 ang naka-enroll na habang iba'y nasa proseso pa ng aplikasyon. Plano din ng pamahalaan na palawakin pa ito sa buong bansa upang mas maraming PUV ang makinabang. Kasamang target na hanggang sa 14,000 na mga gasolinahan. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ang kwalipikadong PUB operator ng 10 piso kada litro na diskwento sa diesel na may lingguhang limit na 150 liters o katumbas ang maximum na 1,500 na subsidy. Hindi naman maaaring i-carry over sa susunod na linggo ang hindi nagamit na subsidy. Tiniyak din ng PNP ang mas pinaigting na presensya ng pulisya sa mga accredited na gasolinahan upang masiguro ang kaayusan at maiwasan ang anumang pang-aabuso sa implementasyon ng programa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, tinawag po ni Senador Amy Marcos na sinungaling ang iniharap ng House Justice Committee na witness na si Ramil Madriaga. Ayon kay Senador Amy, hindi totoong nagkasundo na magkaroon ng term sharing ang kampo ni PBBM at BP Sarad noong kampanya. Gayet ng Senadora, alam na alam niya ang nangyari dahil siya mismo ang tumulong para mabuo noon ang unit team. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang
nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. Ipinresenta ni Senadora Amy ang timeline kung paano nabuo ang tandem ng dalawa at ito ay hindi na ipinaalam noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinakita rin ng Senadora ang ilan sa mga napag-usapan at ang binuong group chat bago nabuo ang tandem na PBBM at BP Sara. Samantala, nananawagan naman ang Senadora sa kanyang kapatid na Pangulo na huwag konsintihin ang kasinungalingan ni Madriaga. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Yan po ang pahayag ni Senador Amy Marcos. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bumuwelta naman si Vice President Sara Duterte sa ilan sa mga aligasyon ni Ramil Madriaga. Sa pahayag na inilabas ni VP Sara, nakasaad na sa lahat ng mga kasinungalingang ibinato laban sa kanya, ang pinaka-issue para sa kanya ay ang aligasyon ni Madriaga na mayroong tumulong sa kanya para makapasa sa law school. Sa affidavit ni Madriaga, ikwinento niya na binuo niya ang grupong ISIP kasama mga kaibigan ni VP Sara sa San Sebastian College of Law, kabilang na si Assistant Special Prosecutor Ryan Ray Kilala na naging propesor umano ng BISE. Kwento ni Madriaga, sinabi sa kanya ni Kilala na nahirapan si VP Sara sa kanyang academics at habitually rude at violent sa iba pang mga estudyante. Ginamit din umano ni Kilala ang kanyang impluensya para lang makapasa si VP Sara sa kabila ng poor academic performance nito. Sagot naman ni VP Sara, kahit kailan ay hindi siya lumapit sa isang propesor upang magkaroon ng special accommodation sa kanyang grado. Pinabulaanan din ng pangalawang Pangulo na inireklamo siya dahil sa pagiging bastos at bayolente. Ipinagmalaki pa ni VP Sara na nagtapos siya sa law noong May 2005 at nakapasa sa bar exam na may general weighted average na 80 sa loob lang ng isang taon. Nakauna-unahang pagkakataon niya sa kanilang law school. Iginit ni VP Sara na hindi dapat paniwalaan ang tulad ni Madriaga na isang bar flunker at kidnapping suspect. 774 Balita Ngayon. Inirekomenda naman ng Presidential Communications Office o PCO sa Department of Justice o DOJ ang pagsasampa ng kaso sa mga nasa likod ng 3 Facebook accounts na nagpapakalat ng peking impormasyon sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa head ng PCO Anti-Fake News Desk si Director Robertson Ramirez, partikular na pinaiimbestigahan nila ang mga nasa likod ng Facebook accounts na Eloy Burgis, the Queen of Revelations, na nag-live at nagsabing malala ang sakit ni Pangulo Marcos at naglabas ng fabricated document kung saan nanghingi pa ng pera mula sa viewers. Pinaiimbestigahan din ang account na Rigondola Ping na nagpakalat ng manipulated na mga larawan na may malalang karamdaman si Pangulo Marcos at ang account na may pangalang Craig Underpal na nagsabing may opisyal ng kumpirmasyon ng seryosong kondisyon ng Pangulo. Nauna nang inendorso ng PCO sa DOJ na imbestigahan ang Facebook page na Malasakit News Pilipinas dahil sa pagpapakalat ng umano'y emergency lockdown. Ayon sa PCO, ang sadyang pagpapakalat ng mga maling impormasyon, lalo na ngayong may diniklarang State of National Energy Emergency, ay may tuturing na krimen na may kaukulang parusa. 774 Balita Ngayon. Oras mga kanyusik, 5 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Iniulat naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na zero accomplishment o walang kahit na anong istruktura na naipatayo sa 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Ang naturang flood control project na naging dahilan ng pagsasampa ng kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Sa isinagawang contingent inspection ng Sandigan Bayan 3rd Division kahapon, sinabi ni DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Officer in Charge Kenneth Fernando na base sa visual inspection ay walang nakikitang accomplishment sa proyekto. Pumalag dito ang abogado ni Revilla
at sinabing posibleng nasa ilalim ng lupa ang mga sheet pile at kulang umano sa teknikal na batayan ang naging pagsusuri. Dahil dito inatasan ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda ang mga maintenance personnel ng DPWH na beripikahin kung may nakabaong sheet pile sa lugar. Matapos putulin ang matataas na damo sa lugar, nakakita ang maintenance crew ng hindi bababa sa 3 set ng halos hindi na makita at kinakalawang na sheet piles. Nauna na rin ipinahayag ni Attorney Ivan Samson, National Bureau of Investigation Agent, na nakatalaga sa Bulacan Division Office na nakatanggap ang proyekto ng Notice to Proceed noong April 8, 2025 at naiulat na 95 or 95.17% na itong kompleto matapos ang 21 araw. Senator Amy Marcos nanindigang hindi lalagda sa partial committee report ng investigasyon sa flood control scandal. Narito naman ang report ni Conde Bata. Conde. Hindi lalagda si Senator Amy Marcos sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee patungkol sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senator Amy, nabasa na niya ang partial report at isa sa dahilan ng hindi niya pagpirma rito ay ang hindi pag-imbita kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ganon din anya ang hindi pagpapatawag sa 18 dating sundalo at iba pang personalidad na may mahalagang impormasyon sa nangyaring katiwalian sa flood control projects. Sakali naman anyang magkaroon ng kumpletong report at ipatawag ang mga dapat na paharapin sa investigasyon ay saka pa lamang pwedeng mabago ang desisyon ng senadora sa hindi pagpirma sa partial committee report. Diba gumawa na kami ng sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trigiv, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan bakit hindi hilain dito at magsalita? Gayunman, tingin ng senadora, pilit na tinatabunan ng issue at pinagtatakpan ang mga tunay na sangkot dito. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 774 Balita Ngayon. Kasama niyo po Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antibo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin naman pong Metro News, MRT3 at LRT2 may libreng sakay para sa mga solo parent. Detalye po ihatid ni John Abakiran. Magbibigay ang DOTR MRT3 ng libreng sakay para sa lahat ng rehistradong solo parents hanggang April 18. Nauna nang ipinatupad ito kahapon, April 15. Maaari namang i-avail ang libreng sakay sa mga oras na alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, ang libreng sakay naman para sa solo parents sa LRT2 ay ipapatupad sa Sabado, April 18. Sa kaparehong oras din maaaring i-avail ang libreng sakay. Para naman makakuha ng libreng sakay, ay kailangan ipakita lamang ang valid solo parent ID sa alinmang MRT3 at LRT2 station. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act na layong kilalanin at suportahan ang mahalagang papel ng mga solo parent sa lipunan. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Abakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59 pesos and 86 centavos. Nasa 70 pesos and 60 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos and 23 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 95 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, April 15, sa ganap na alas 9 ng gabi. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 32,
43, 20, 46, 9, at 15. Muli ang winning number combination sa Grand Lotto 655 ay 32, 43, 20, 46, 9, at 15. Ang jackpot prize sa larong ito ay 51,762,661 pesos and 4 centavos. Sa mga nag-aabang naman sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 27, 21, 26, 37, 39, at 43. Ulitin ko lamang po, ang winning number combinations sa Mega Lotto 645 ay 27, 21, 26, 37, 39, at 43. Na may jackpot prize na 26,616,490 pesos and 2 centavos. Kapwa walang lucky winners sa parehong laro. Kahapon, April 15, yan ang recap ng lumabas na resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, April 15 sa ganap na alas 9 ng gabi. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin namang balitang SNT, isang lalaking may HIV gumaling matapos sumailalim sa stem cell transplant. Detalye ihatid naman sa atin Rose May Miranda, RM. Ganap umano na gumaling ang isang lalaki na kinilala bilang si Oslo patient, 63 taong gulang mula sa Norway, sa sakit na Human Immunodeficiency Virus o HIV, matapos makatanggap ng stem cell transplant mula sa kanyang kapatid na lalaki na napag-alamang nagdadala ng rare virus blocking genetic mutation. Si Oslo patient ay positively diagnosed ng HIV mula pa noong 2006 na isa sa 10 tao sa mundo na dumaan sa isang long-term remission kontra HIV. Noong 2017 naman na ma-diagnose siyang may fatal blood cancer na tinatawag na myelodysplastic syndrome. Kaya naman ang kanyang doktor ay naghanap ng blood donor na kayang pagalingin ng parehong sakit ni Oslo patient, at nang wala silang makita ay napagdesisyonan nila na ang kuya na lang nito ang magsilbing donor. Nang isasagawa ng operasyon noong taong 2020, napag-alaman ng mga doktor na may CCR5 mutation ang kuya ng pasyente na may kakayahang pigilan ng HIV na makapasok sa body cells ng tao. Matapos ang matagumpay na transplant, tumigil na umano ang pasyente sa pag-inom ng antiretroviral drugs at tuluyan ng bumaba ang level ng HIV sa kanyang katawan. Sinuri din siya at wala na umanong trace ng virus sa dugo, gut at bone marrow ni Oslo patient. Ang naturang transplant procedure ay para lamang sa mga taong parehong may HIV at nakamamatay na blood cancer, kaya naman hindi ito maaaring ituring na opsyon para sa milyon-milyong individual na may HIV sa buong mundo. Gayunman, naniniwala ang mga mananaliksik na ang pag-aaral sa mabihirang kaso na ito ay magpapakita ng higit pa tungkol sa HIV na layong makahanap ng lunas para sa lahat ng mga pasyente. Manatiling may kaalaman sa gamal teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, painting ni Pablo Picasso na nagkakahalaga ng 1 million euro na panalunan ng isang engineer sa isang charity auction. Detalye atin ni Mika Fajardo. Napanalunan ng isang engineer sa Paris, France, ang isang painting ng Spanish painter na si Pablo Picasso na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong euro sa isang non-profit raffle. Ang nagugina si Ari Hodara, isang 59 na taong gulang na software engineer, ay napili ng random sa Christie's Auction House sa Paris mula sa 120,000 tickets na naibenta sa halagang 100 euro o mahigit 7,000 pesos bawat isa. Ngayong taon ang premyo sa raffle ang Head of a Woman painting na isang wash and paper portrait na ipininta ni Picasso noong 1941 na sumasalamin sa malungkot na mood ng era habang nagmumungkahi rin ng pag-asa ayon sa apo ni Picasso na si Oliver Widmeyer Picasso.
Ayon naman sa organizer na ibenta ang lahat ng 120,000 ticket na raffle sa unang pagkakataon sa 5 edisyon nito. 1 milyong euro mula sa mga benta ay mapupunta sa International Gallery Chain Opera Gallery, ang kasalukuyang may-ari ng painting. Samantala, ibibigay ang natitirang kinita ng charity auction na humigit kumulang 11 milyong euro sa Fondation Recherche Alzheimer ng France na isang nangungunang tagapondo ng pananaliksik sa sakit na Alzheimer's. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia, ngayong petsa, pumanaw ang tinaguriang superstar ng Pilipinas na nagpasikat ng mga waiting pearly shells. Love Story at Don't Tell My Heart to Stop Loving You. Sino siya? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny? Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 16 taong 2025, pumanaw sa edad na 71, bunsod ng acute respiratory failure, ang tinaguriang superstar ng Pilipinas na si Nora Honor. Si Nora Honor o Nora Cabaltera Villamayor sa tunay na buhay ay isinilang sa Iriga, Camarines Sur noong May 21, 1953. Si Miss Nora ay isang multi-awarded actress and singer. Ngunit bago nakuha ang titulong superstar ng Pilipinas, ay maraming pagsusumikap ang kanyang hinarap mula pagkabata, gaya ng pagtitinda ng mani sa mga bus at malamig na tubig sa harap ng Bicol Express train station. Nagsimula ang kanyang karera sa pagkanta nang manalo sa Dari Gold Jamboree Radio Singing Contest hanggang sa magkampiyon siya sa National Singing Contest na tawag ng tanghalan para sa kanyang winning piece na Moonlight Becomes You. At gaya nga ng sabi ng marami, and the rest is history. Ang kanyang debut film ay ang All Over the World noong 1967 na nasundan ng marami pang hindi matatawarang award-winning at acclaimed film gaya ng 3 Taong Walang Diyos, Minsan May Isang Gamo-Gamo, Inaka ng Anak Mo, Himala, Bulaklak sa City Jail, The Floor Contemplation Story, Die Womb at Dementia. Marami ng pagkakataon na kinilala ang husay sa pag-arte ng superstar gaya ng 17 beses na naging nominado siya sa Famous Award hanggang sa maluklok na sa Hall of Fame. Habang hanggang sa kasalukuyan ay siya pa rin ang nag-iisang aktres na may pinakamaraming nominasyon sa kasaysayan ng Gawad Urian Awards. Dahil sa kanyang hindi matatawarang husay at kontribusyon sa local entertainment industry, iginawad sa kanya ang National Artist of the Philippines for Film and Broadcast Arts noong 2022. Ilan naman sa mga sumikat na awitin ni Nora Honor ay ang Pearly Shells, 3 Good Reasons, Love Story at Don't Tell My Heart to Stop Loving You na mapapakinggan nyo rin dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, 92 years old na lola sa Japan, tinaguri ang pinakamatandang newspaper delivery person sa buong mundo. Detalye po ng balitang kakaiba, ihatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning! Tell my heart to stop loving you. Doc Justin, ikaw na. Ha? Tama ng karaoke, Ako na Doc ba? Justin, ikaw na. Favorite ko rin yung kantang yun. Oo. Loving you. Sana tayo? Balitang kakaiba. Oo, balitang kakaiba na. Sige. Ginawa ra ng Guinness World Record ng titulong oldest newspaper delivery person ng 92 years old na si Yoshi Watanabe mula sa Japan. Ayon kay Watanabe, mahigit 3 dekada na siyang nagdi-deliver ng mga dyaryo sa mga kabayan. Nagsimula mag-deliver ng dyaryo si Watanabe ng alas 4 ng madaling araw gamit lamang ang kanyang handcart na nagsisilbi na rin niyang tungkod. Kapag may snow o hindi magamit ang kariton ay matiyagang pinapasa ni Watanabe sa kanyang likod. Hanggat kaya, di ba? Mas maganda talaga kasi yun ang maganda sa Japan. Tingnan mo ang edad nila, Darlene, di ba? Correct. Matagal talaga ng ilang taon kasi nga batak sila sa ehersisyo. Oo, totoo yan. Tingnan mo sa Japan, halos lahat naglalakad doon. Totoo yan. Dito, isang kanto lang, nakaano pa, no? Nako, hinihingal lang, kabilang kanto lang. Minsan, wala ako, bilab ako sa mga commuters. Akala nyo, ganun-ganun lang yan. Pero sa inyo, ang balik niyan sa kalusugan. Okay? Yan ating balitang kakaibang araw
na ito ko si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Don't tell my heart to stop loving you. Awat na, Doc Justin. Awat na, huy. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ito po muna ang ating pag-uusapan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pabor ba kayong itigil na muna ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control projects at bakit? Ayan, ulitin ko mga kanyusik, pabor ba kayong itigil na muna ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control projects at bakit? Para po sa inyong mga opinyon ng ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, April 16, 2026. Kami pong yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman, si Albert Antivo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.